Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi sa inyo ng inyong like. Paki-like po, share, and subscribe. I-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Now, for our announcement, still tayo ho ay naka-on promo for free check-up. Wala hong bayad ang konsulta. Kaya lamang ho, limited lang ang ating slot. Una-unahan na lamang po at ito ho'y baka hanggang 2023 lamang, no? Kaya ho, kung uunahin ninyo ang mga Christmas party at by January gusto niyo na ho magpa-check up, baka naman ho wala na hong free check up, no? May free urine and sugar testing pa rin ho kayo at meron pa rin ho kayong libreng colon cleansing for your referral. Naka-promo package pa rin ho ang ating detox plus blood cleansing with or without vector scan. But if ever you choose the one with vector scan, ang dami hong benefits na makukuha ninyo sa vector scan, lalo na ho yung may mga lahi ng cancer. So, syempre ho, mas gusto nyo malaman kung kayo ho ay may cancer o magkaka-cancer. Ahead of time, wala pa ho kayong cancer, makikita ho natin if you are a candidate because makikita ho natin yung tatlong root cause ng cancer doon if you have. Pag meron ho, ibig sabihin kandidato kayo. So, we still have time to remove the root cause of cancer. Yung may mga lahi ho ng high blood, heart attack, stroke, diabetes, ayan ho, ahead of time, makikita na natin if barado na ho ang circulation ninyo sa heart and sa brain. So, for heart attack and stroke, kailangan ho naaagapan yan, no? So, may protocol din ho tayo dyan. So, kailangan ho we go one step ahead, prevention, kaysa ho treatment pag ando dyan na yung sakit. Dahil, mahirap ho pagka may damage na, mahirap na hong ibalik sa normal. Yung atin hong high dose vitamin C, yan po ang ating bagong blood cleansing na naka-promo. Close na ho ang IV laser, ubos na ang ating needle. Ito ho, pagka high dose ay nagkakaroon ng antimicrobial, meaning antibacterial and antiviral, pati ho antiparasite and antiprotozoans. Pagka ho 10,000 to 25,000 milligrams. Ibang-iba ho sa low dose vitamin C na iniinom nating oral, wherein vitamins lang ho ang role niya sa ating katawan and antioxidant. Ganyan ho, kagagaling ang ating blood cleansing na ginagamit. So yung laser ho, naipaliwanag ko na sa inyo kung ano ang function ng red, blue, and green light. Now we are on the high dose vitamin C and ginagamit na ho ito sa US, sa iba-ibang states. Sa hospital po ginagamit. So ito ho ay pwede nyong i-prepaid, pwede nyo nung bayaran ahead right now habang naka-promo. Kailangan lamang ho ay mas maganda ho kung kahit wala pa kayong time, bayaran nyo na ho para hindi kayo mapagsarahan ng promo. So, daig ho ng maagap, ang masipag, transferable ho ito. Meaning, pwede nyo hong pangregalo. Kayo ang nagbayad pero iba ho ang gagamit. So, pwede po yun. No? Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa rheumatic heart disease. So, ano ho ba ito? Ito ay isa hong condition na nagre-resulta ho galing sa untreated streptococcal throat infection.
or tinatawag din ho natin itong scarlet fever. So nangyayari ho ito when the body's immune response to this infection nadadamage ho yung valves ng puso, leading to a long-term heart problem. No? Napakahirap ho pagka ang puso natin ang nasira. Bakit? Irreversible po siya. Wala ho siyang cell repair. Or in katulad ho ng liver natin, ang maganda ho, nagkakaroon ho ng cell repair, wag lamang ho kung nasa cirrhotic stage na lamang. But still, sa amin ho, kahit na may cirrhosis, nai-improve pa rin ho namin. Yung pasyente naming babae na may cirrhosis, wala na hong cirrhosis yung kanyang repeat CT scan. No? Prevalent ho ito sa mga developing countries, and it often affects children and young adults. So, hindi ho sa elderly, children and young adults. And yung initial streptococcal infection, nakaka-trigger ho kasi yun ng autoimmune response. When we say autoimmune response, nilalabanan ng cells natin yung sarili niyang cells kasi hindi niya nare-recognize. And we have our ultraviolet irradiation sa clinic. Isa rin ho yan sa blood cleansing na ginagamit natin. So, pagka ho kasi kayo ni UV, nagkakaroon ho ng memory or blueprint yan sa immune system natin. So, malalaman niya na ho na yung kinakalaban niya, sarili niya ho palang cells. In short, cure ho yung autoimmune response ng katawan natin. Tulad ho ng mga lupus, psoriasis, and others. Kaya ho, medyo mas may presyo ho ang ating UV compared to laser and high dose because nagagawa ho siya na hindi nagagawa ng iba nating blood cleansing. And yun nga ho ang sinasabi ko sa inyo, mga ginagamit ho natin sa clinic, medyo high-tech po, na wala ho yan sa ospital. Kaya ho, bibihira ang sakit at infection na hindi ho nagagamot sa clinic. So, ang nagagamot ho ang hindi ho gumagaling sa clinic, yung hindi ho nagpapagamot at hindi tinatapos ang treatment. No? So, yan ho, nasa side na ng fault ng pasyente. Kaya ho, mataas po ang cure rate natin. Over time, itong inflammation na to sa heart can lead to scarring, nagpepeklat po, and thickening ng mga heart valves, impairing their function. Siyempre ho, pag yung heart valve ho natin kumapal, hindi na ho yun lalapat. So, ang function ho ng valve ng puso is para ho yung blood that is going forward, hindi ho mag-backflow pabalik. Kailangan ho, pag nagsara ang valve, nakalapat. Pagka nasira ho ang valve, kumapal, na-deform, hindi na ho yun maglalapat pag nag-close siya. So, para hong ang may varicose vein, sira din ho ang valve ng vein. Kaya ho, nagbabackflow ang dugo, umuumbok ho yung ugat. Kailangan ho, ang valve, ang role niyan sa katawan, kaysa vein, kaysa puso, pag nagsara ho yan, dapat lapat na lapat. Kumbaga sa pinto, dapat ho, nakalapat yung pinto. Para ho, hindi makakabalik yung nag-flow forward na blood. Pagka ho yan, may backflow na at sira ang heart valves, sa auscultation ng doktor, sa stethoscope, may naririnig ho kaming murmur. So, nadidinig ho yan. Although, hindi naman ho lahat ng may sakit sa puso ay may murmur. But, pag may naririnig ho ang doktor na murmur, ay for sure ho may sira ang puso. And usually, sa valve. Common symptoms ng may rheumatic heart fever. Siyempre ho, may chest pain yan. May breathlessness, so kinakapos ho ng hininga. Fatigue, lagi hong hinahapo, papagod, and nagpapalpitate. Kasi nga ho, may backflow ho. Very critical ho ang function ng heart. Hindi lang ho yung may rheumatic heart fever ang nagkakaproblema sa heart. Ang mas common ho ay yung may mga high blood po na denial sa kanilang high blood. Ayaw pong aminin na sila ay high blood. Ang common dialogue ho nila ay ganito. Pare-pareho ho sila. Iba-ibang pasyente. Ay bakit ganun? Sa bahay ang BP ko normal. 120/80. Bakit dito sa inyo, doktora, ang taas? Ngayon lang ho ako nag-BP ng ganyan. Ayan ho, parang sirang plaka po yan. Sila lang naman ho nagsasabi ng ganun. Pagka kami naman ho at yung mga staff ko sa clinic ang nag-BP, pareho lang naman ho ang BP namin sa clinic and sa bahay. So it means
that the patient is denial. Alin ba ang kapanipaniwala? Yung 40, 50, 60 years old, 70, 80 years old, magbi-BP ng 120/80? Imposible ho yun. O yung nakuha natin sa na-BP niya na 150/90. Mas karapat dapat yung beeping 150. Kasi may edad na eh. Siyempre, may atherosclerosis doon sa gilid ng ating ugat. So, luminiit na lamang yung diameter na pagdadaanan ng dugo. Yung mag-BP ng 120 ang may edad na, hindi normal yun. Kaya halata ang pasyente ay nagsisinungaling. Ibig sabihin, bakit ayaw niyang aminin? Denial po. Gusto nilang isipin na sila ay normal pa rin. At bakit? Ayaw uminom ng maintenance. They are trying to pretend that kahit ganyan na ang edad nila, wala pa silang high blood. Mali po. Bakit ba kasi kailangang i-deny? Kaya nga kayo nagpapa-check up para malaman kung may sakit. Para malaman kung may high blood kayo, ay di mabigyan ng iinuming gamot para ma-bring back to normal ang BP ninyo. Hindi nyo alam na ang dami damage ang gagawin ng BP na mataas. Masisira ang puso, kakapal, bibigat. It can lead to heart failure. Ang heart failure po is what? Nakamamatay po, deadly. Pwede kayong magkaroon ng blurring of vision, lalabo ang mata, and later it can lead to blindness. Masisira ang kidney ninyo kasi ang ating nephrons, ang liliit lamang po niyan, gasinulid. Para millions of nephrons po ang laman ng isang kidney. So pagpasok doon ng blood, high blood ang taas. Ibig sabihin pag high blood kayo, masikip yung ugat, halos pumutok sa sikip pagka ang taas ng BP ninyo. Hindi makapasok ang blood. Tataas ang creatinine, mauuwi kayo sa dialysis. So yung mga denial pasyente, this is a wake-up call. Sa ating mga listener, aram ko nandiyan lang kayo kahit hindi kayo nagko-comment. Pakigising po, gising po tayo. Wala reason para mag-denial kayo. Kailangan nyo magpa-check up para ma-correct, para hindi nyo danasin itong komplikasyon ng high blood. And ayun po, kahit hindi valve ang masira sa inyo sa high blood, yung puso mag-i-enlarge. Pag nag-enlarge yan, mabigat na siya pag nagpa-pump siya. At masisira ang heart muscle. Pati heart valve, masisira din po. Hindi dahil sa mikrobyo na Streptococcus, but because sa taas ng blood pressure. Naiintindihan niyo po ba yan? So, layman kasi, hindi alam yan. Kaya pag sinabihan kayo ng doktor na inumin niyo ito, please, i-follow ninyo. Hindi naman yung doktor ang lugi. Kayo ang lugi dahil katawan niyo yan. And another maling concept ng pasyente, di binigyan ng pang-BP, ininom naman. Kaso nung nakitang nag-normal ang kanilang blood pressure, anong gagawin? Ihihinto. So tingnan nyo naman yung anong klaseng pag-iisip yan. Akala magaling na sila, may gumagaling ba sa high blood? Diabetes? Di ba wala? Nag-normal yung BP ninyo kasi uminom kayo ng pang-high blood. But if you stop the medication, tataas uli. Hindi na nag-BP uli. Hindi niya alam na tumaas uli yung BP niya. Simple things like this, kailangan kiniklear ko sa inyo. Para hindi pwede yung akala ko kasi ganito. Marami namamatay sa maling akala. Ingatan ang heart kasi wala cell repair ang puso. And prevention strategies sa may rheumatic fever, magmumula tayo sa dapat gamutin ang streptococcal throat infection, yung sore throat Kailangan talaga niya ng antibiotics. And I would like to make it clear na hindi pwede sa herbal lamang ang sore throat ng streptococcus. Kung may naririnig kayong nagsasabi na siya ay gumaling sa sore throat, pneumonia, sa herbal lamang, it is not correct. It is not true. Maganda ang herbal, but hindi lahat ng sitwasyon kukunin nyo sa herbal. Kung may iniinom kayong add-on pang high blood, pwede yun add-on. But it is not enough na tatanggalin nyo yung maintenance nyo. Kung ako ang nagsabi sa inyo, akong doktor nyo, maybe na i-reverse na natin yung root cause, nakailang detox na kayo.
kaya luminis na ho yung atay, kaya nakailang blood cleansing na rin, kaya numipis na ho yung lining, bumaba ho ang BP unti-unti, permanently. So in that case, I will tell you to stop the synthetic and mag-inom na lamang ho ng natural. But if kayo lamang ho sa sarili ninyo, wala naman ho kayong ginawa to address the root cause, ay hindi po ganun. Tataas po uli yun. Tandaan nyo, pag pneumonia and sore throat, hindi ho yan pwede sa herbal. Long-term management, mai-involve ho sa medication para ho ma-reduce ang inflammation or manage symptoms. And sa severe cases nga ho, pwedeng mauwi yan sa surgery. Aayusin ho yung valve ng puso. Kasi nga ho, hindi pwede yan na hindi naglalapat pag nag-close. And of course, chest pain. Magkakaroon ho ng chest pain ng pasyente, difficulty of breathing during physical activity. Kung dati ho, nagbabike kayo or brisk walking, ngayon ho, hindi nyo na kaya. Kasi nga ho, na-damage ho ng streptococcus. Fatigue, feeling tired or weak. Nadaanan lang ho naisip ko, yung mga nag-brisk walking, biking. Hindi ho masyadong maganda sa prostate ng lalaki ang biking. Mag-walking na lamang po kayo, lalo na kung medyo may edad na. Palpitation, ibig sabihin ho, ramdam nyo yung lakas ng heartbeat ninyo. So, pag sinasabi hong palpitation, hindi lamang ho mabilis, kung hindi malakas, madagundong ho yung heartbeat ninyo at ramdam ninyo na normally dapat hindi nyo ramdam. Swelling, ayan ho, may pamamaga ang ankles, feet, or abdomen. Na ito ho ay pwedeng mauwi sa rheumatoid arthritis. Fever, paulit-ulit hong lagnat. So, pag may joint pains kayo, paulit-ulit na lagnat, hindi ho makita kung anong root cause, nagpalpitate kayo, ngayon biglang madali kayong mapagod, kinakapos ng hininga, nagche-chest pain kayo. Try to rule out rheumatic heart fever. Ang isa pa ho dyan, kung nagpa-check up kayo sa doktor, ang doktor ho, sa physical check up, ang makikita sa'yo, may murmur kayo sa puso. Dugtong-dugtong na ho yan. Tapos nakakita ang doktor na meron kayong swollen joints. Magaho ang mga fingers, pati sa paa. Tapos ay may paulit-ulit kayong lagnat, madaling mapagod, nagche-chest pain. May history ng sore throat na prolong, matagal, at hindi ginamot. Ayan po. Kahit minsan wala pa ho tayong laboratory test, it is a perfect picture of someone with rheumatic heart disease. Lifetime ho magpe-PENG yan, injectable, once a month. At lagi ho yan naka-anti-inflammatory. Ang isa pa ho sa problema natin sa anti-inflammatory, kadalasan ho ang anti-inflammatory ginagamit, of course, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, which is, the side effect is very strong to the kidney. Ginamot mo yung rheumatic heart disease ng pasyente, na-CKD naman ng pasyente dahil sa araw-araw na pag-inom ng pain reliever. And additional symptoms, may mga skin nodules, may mga maliliit ho yan na hindi naman ho masakit, painless lumps under the skin. So may mga tao hong ganyan, painless nodules. Korea, nagkakaroon ho ng involuntary jerky, ay mga biglang hindi mapigil na movement, especially ho sa face and sa limbs. Sa kamay, paa, minsan ho sa face. Shortness of breath at weakness, generalized weakness, and may pakiramdam ho of feeling unwell. Ramdam mo na you are not okay. And lack of awareness. So, limited ho kasi ang awareness sa importance ng prompt treatment for streptococcal throat infection. Kala nila sore throat lang. Iba ho yung may sipon-sipon ka lang, iba ho yung may konting plema ka lang, iba ho yung masakit ang lalamunan mo. Pag masakit ho ang lalamunan mo, pinaka-common ho talagang bacteria dyan is streptococcus. Ayun, yung iba ho, nasa probinsya, malayo ho ang mga healthcare clinic. So isipin nila, sore throat lang naman. So inuman ko na lang to ng ganito, ng luya, ng kung ano-ano, no? So hindi ho enough to kill streptococcus infection. Tsaka ho, questionable yung pagkakaroon ng recurrent fever. Tandaan niyo ho, hindi kayo magkakaroon ng lagnat nang wala hong mikrobyo or bacteria. So, Ivy? Pwede po kayong tumawag sa
0917-889-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 5737. Palagi lang pong mahapdi ang sikmura ko kahit po kakakain ko lang. Yan po ang problema ko kung ano ang gamot. Lahat na po na bawal, hindi ko kinakain at iniinom. Ilang taon na po ako sakit. Pag hospital po ako, yan sinasabi ng mga doktor, ulcer daw. Okay, possible na tama nga yung diagnosis sa'yo, ulcer. Kasi ganun na may ulcer. Pag nagutom, mahapdi ang tiyan. Pag sobrang busog, masakit din ang tiyan. Kasi nga may sugat na doon sa inyong sikmura na pag natatouch ho siya ng food, sumasakit. But ang question doon, ba't hindi gumagaling? Kumbaga, sinunod mo ng lahat, sabi mo nga, ininom mo naman yung gamot. Try to rule out parasitism, lalo na ho ang tapeworm. Kasi pag may tapeworm ho, diba sabi ko sa inyo, during full moon, doon ho lamang sila nakabitiw. Kasi ho, meron yung scolex or yung ulo nila, nakasak ho yan, nakakagat ho yan sa lining ng ating stomach. So, syempre ho, magkukos ng sugat. Kung hindi lang ho isa ang tapeworm ninyo at lagi siyang nakasak. Imaginein mo, full moon lang siya bibitiw. Because pag full moon, busy siya doing procreation. Erratic ho sila during full moon. So, kaya nga ho sa clinic, pagka yung mga loaded ng parasite, aside from detox and deworming na pinaiinom namin, ayun ho, sinasubject namin sila sa Rife machine. Yan ho, program ho doon sa machine, flatworm and roundworm. Tapeworm is more on flatworm ho yan. No? So, during full moon, kasi ho, hindi nyo makukuha ang head o scolex ng tapeworm unless it is full moon. Mapuputol-putol lamang ho yung segment niyan, mahaba ho ang tapeworm. It can be as long as 8 meters. So, mahaba pa ho kaysa sa small and large intestine ninyo. Ayan ho, kaya maingay ang tiyan ng may tapeworm. So, may mga kruk-kruk sound ng tiyan ninyo. Akala nyo acidity lamang. Pag hindi ho full moon, hindi nyo makukuha ang head or scolex kasi nakasak, nakakagat. Kung may mapuputol ho dyan, yung segment lamang sa dulo. Ang dulo ho niyan, kaya nga tapeworm ang tawag, para hong tape measure, may segment. Hindi nyo na ho kailangan ng eggs ng tapeworm kasi ho, pag may nakita kayong segment na napuputol, sure na ho yung tapeworm yun. Kahit hindi na ho eggs ng tapeworm ang hanapin ninyo. So, pag full moon ho, at ni-Rife machine namin ng pasyente na nakadetox, so yan ho, dyan nakakakuha ang mga pasyente namin ng scolex, yung head ng tapeworm. Then that is the time you can eradicate yung tapeworm. Kasi ho, kahit maputol ang dulo niyan, each segment is a complete organ. Hahaba din po uli yan. Pero pag nakuha niyo ho ang scolex or head, yun ho, yun na ang katapusan nila. No? Try to consider. Marami na kaming pagaling na pasyenteng ganyan. No? Kailangan mo kaming sadyain. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati, sa Lamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, Ivy. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic and may walking pneumonia, no? So, kahit wala kayong nararamdaman, kailangan nyo magpa-check up. Mas marami hong namamatay sa walking pneumonia kasi nga ho, huli na bago humalaman na may pneumonia ang pasyente. Sa
sabayan nyo na ho ng magpapa-vector scan, detoxification, and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And lalo na ho ngayon na tayo ho ay still naka-promo for free check-up. Libre ho ang konsulta, may free urine and sugar testing kayo, plus may free colon cleansing kayo kapag ka may dala kayong referral. Nang nakapromo ho sa ating blood cleansing is high dose vitamin C. Pwede nyo na ho yung i-prepaid kahit wala pa ho kayong time para hindi ho kayo mapagsarahan ng promo. And yung atin hong promo package ng detox, blood cleansing, with or without vector scan. But if I were you, choose the one with vector scan. Ang laki po ng madi-discount ninyo. Sa detox and blood cleansing pa lamang ho, wala pang vector scan, makakasave na ho kayo ng 9,000. Hopefully, hindi pa ho naubos ang bonus at 13 months pay at may tinira pa ho kayo na pang promo package ninyo. So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, Ivy. Please like us on Facebook account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumain niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli